Kamusta mga Pinoy Rock and Reels? For today's video is all about our experience competing in BCA Las Vegas and yung mga subscriber natin na nanalo ng ating GCash na worth 200 pesos. So before we continue, let's do the intro. Andito na tayo sa Oakland International Airport, papasok ng departure area. While waiting sa scheduled flight namin, bumili muna kami ng eSIM which is much cheaper kaysa sa mag-roaming ka. Parang $48 for 15 days kung hindi ako nagkakamali. Andito na kami sa loob ng eroplano. Paalis na tayo papuntang Los Angeles. From Oakland to Los Angeles is 12 hours travel. Umalis kami ng Oakland around 8:10 p.m. Then by 11:15, nasa Los Angeles na kami. Pagbaba natin sa Los Angeles, naglakad na kami papunta dun sa carousel kung saan kukunin natin yung luggage natin. Kasi kailangan natin ilipat ito from international to domestic airport. Naglalakad na tayo papuntang domestic airport. Mahaba-habang lakaran din ito. Ito na yung second flight natin. Papunta naman tayong Las Vegas. From Los Angeles to Las Vegas naman, ang flight duration niya is 1 hour and 19 minutes. Sa wakas, nakarating na tayo dito sa Las Vegas. Sa airport pa lang, siguradong malilibang ka na sa dami ng slot machine. Nagpaikot-ikot muna kami ni Glenn bago kami lumabas ng airport. Paglabas namin, medyo nagulat kami sa weather dahil napakalamig pala dito pag February. Nasa 10 degree. Nagbook na kami ng Uber papuntang hotel. At dito pala kami nagstay sa Sahara Hotel for 13 days. On the next day, nagpunta kami sa Westgate Hotel. Dito gaganapin yung BCA World Pool Championship. Gusto lang namin tignan yung itsura ng venue and to check kung may naglalaro na or pwede na kami mag-practice. Ang BCA Pool Hall ay divided sa 4 sections. First, yung pang mini competition, a group of 8 players, then the last player standing, siya yung champion. The mini competition nag-start siya around 8 a.m. and natatapos siya ng 12 midnight. Itong second section naman, para ito sa mga professional players. Kung wala kayong laro, pwede kayong manood sa kanila. Maraming event sa pro players. Meron silang Las Vegas Open, mixed doubles, teams, women, and juniors. At sa dulo naman, may 2 TV tables. Itong third section naman para sa mga CSI and BCA players na kasali sa tournament. Dito ginaganapan doubles, singles, and teams. At itong fourth section naman, nandito lahat pati ang mga exhibitors. Dito naglalaro ang team competitions and for year 2026,
1,946 teams joined the competitions. Then may 15,000 players na kasali. Then ang BCA, meron silang 400 tables plus 50 plus exhibitors. So lahat ng kailangan mo sa paglalaro ng bilyar makukuha mo rito. From cues, accessories, apparel at iba pa. Dahil napagod kami kakaikot sa BCA venue sa Westgate, pumunta muna kami sa Seafood City para kumain. Sa paborito nating fast foods, andito lahat ng paborito natin. Chowking, Jollibee at Red Ribbon. On the next day, bumili muna kami ng monorail pass para mas makatipid kami. Dahil sa ibang hotel kami naka-check-in at kailangan namin mag-monorail papuntang Westgate Hotel everyday for the next 13 days. At dahil wala pa tayong schedule match, namasyal muna kami dito sa Las Vegas. Bago kami bumalik sa hotel, dumaan muna ulit kami sa Seafood City para mag-dinner. Ito na yung unang araw ng tournament. Dinaanan namin ulit lahat ng sections. Kung mapapansin nyo dito sa minicomp, mahaba na ang pila. Dahil madalas, yung mga players pag walang schedule match, dito sila lumalaro sa minicomp. $100 pala ang first prize, and ang second prize naman ay $40. Kaya pag nag-champion ka ng ilang beses dito, malaking pera din. Pwede ka mamili kung ano gusto mong laruin. 8 balls, 9 balls, 10 balls. Kung gusto mo na singles, doubles or teams, pwedeng pwede. Dito naman sa mga pro players, nagsisimula na sila mag-practice para sa Las Vegas Open. Naman sa remaining sections, nagsisimula na rin ang main tournaments para sa mga amateur players. Ito, makakilala nyo, Alex Pagulayan. Boss Alex, we're live. Saan tayo ngayon? Diyan ko na kayo ha. Mark Davao, sir. Late na kami natapos kaya bumili na lang kami ng food sa hotel at doon na sa room namin kumain. On the next few days, puro scheduled match na kami kaya konti na lang yung nagawa naming video. Marami kasi kaming sinalihan. Naglaro kami sa 9-ball singles, 8-ball singles, at 8 balls doubles. Lagi kaming nasa minicomp dahil mabilis ang turnover at doon na rin kami kumakain para hindi kami malit pag may schedule match. Medyo swerte tayo ng araw na yan kaya nakapagtabi tayo ng konti. Sa haba ng waiting sa minicomp, nakatulog na ako. Parehas pala kami ni Glenn nakapasok sa top 33.
Si Glenn sa 8 balls out of 501 players at ako naman sa 9 balls out of 392. Kahit late, pagod at antok na kami, nag-celebrate pa rin kami dahil sa umabot kami ng money round. At dahil wala na kaming laro, nanood na lang kami sa laban ng mga professional players. At syempre, dahil nandito sila, kailangan natin magpa-picture. Shoutout nga pala sa kaibigan naming si Ryan. Dahil sa'yo, napabili rin kami ng cue case. And thank you rin sa food. Ang sarap. Next time ulit. Nag-check out na kami at pumunta na sa airport from Las Vegas via San Francisco to New Zealand. After 15 hours, we are back in Auckland. Para naman sa mga subscribers namin, congratulations to the GCash winners. At dyan nagtatapos ang busy experience ng Pinoy Rock and Reel. Salamat!